through channels, ako po ay pinatawag bilang tumuyo at yung kanyang abogado. Sa mga nakaraang araw, may marami pong lumalabas na mga news clippings sa trial media tungkol sa kung bakit siya andito at paano siya napunta dito. Itong press conference ko na to ay pinatawag ng aking kliyente sa pamamagitan ko para ipaliwanag po namin yung totoong nangyari na kung bakit siya andito at kung ano ang kanyang ginagawa dito. So, ang simula po, meron po kaming prepared na written statement ni Rose. Babasahin po niya. Pagkatapos, open po ang discussions. Magandang araw po sa lahat ng mga naririto. Alam ko na marami sa inyo ang naghihintay na marinig ang aking mga pahayag. Alam ko na ito lamang ang makapagbibigay ng kasagutan sa mga katanungan na matagal nang gumugulo sa mga isipan natin. Ako po si Rose Ann Abalos Gumanoy, 21 years old at ito pong aking salaysay ay pusang loob at walang pag-aalinlangan o sapilitang ipapahayag. Ako po, kasama ang aking kapatid na si Fatima, 17 taong gulang, ay napagkasundo ang lahat ang aming mga salubin at katotohanan. Una po, pinabubulaanan po namin ang mga maling akusasyon at ang mga lumalabas sa mga pahayagan na kami ay sapilitang dinukot ng Philippine Army. Hayaan niyo po muna akong ilahad ang mga pangyayari. Kami po ay nasa isang bahay na di namin alam yung lokasyon. Kaya kami ay walang pag-aatubiling umalis. Sa panahon din iyon, ang aking kapatid na si Fatima ay may karamdaman. Nung nasa proseso na po kami ng pagbabiyahe, naisip ko po munang makipag-ugnayan po sa mga kaibigan kong sundalo upang humingi ng tulong na madala si Fatima sa ospital dahil nahihirapan na siya sa biyahe. Nasa biyahe na po kami papuntang SM Makati at doon kami nakipagkita sa kanila. Yun, kusang loob po kami sumama sa kanila papuntang kampo ng Fort Bonifacio upang makapagpahinga muna at matulungan ang kapatid ko dahil masama yung kanyang pakiramdam. Ayun. Kinagabihan po ng July 3, dinala kami sa ospital ng Fort Bonifacio at kasalukuyan pa po yung nagpapagaling. Yun lang po at we now open the floor to questions. We have a microphone at the middle. Anyone would like to ask a question? Rose, nabanggit mo na dinala kayo sa isang bahay na hindi mo alam yung lokasyon. Sino yung nagdala sa inyo doon at kailan kayo dinala doon? ayun po, kasi nung manggaling na po ako dun sa isang, ang natatandaan ko po yan, mga taga-karapatan sila. Kaya lang, hindi ko naman po sila masyadong ganun kakilala. Pero, yun nga po, dahil ano lang naman nila sa akin, matulungan ako para po dun sa pagpapagamot. Kaya lang po, nung makarating na kami dun sa lugar, iba po dun sa inaasahan ko yung dinata namin. Akala ko sa ospital ako dadalhin kung makalabas ng tulungan. Pero dun lang po kami nabigay dun sa isang bahay. Tapos di syempre po ako, inaasahan ko na makakasama ko na yung pamilya ko, yung mga kapatid ko. Pero iba po iba po yung nangyari. Kaya yun po, binalang namin yung kapatid ko na sabi ko nga, pag
medyo may maluwag-luwag na ano na panahon. Umalis po kami dun sa lugar. Kaya nun nga po, nung napansin ko na kaya naman po namin umalis po kami ng walang paalam dun sa lugar. Hindi ko na rin kasi matandaan kung ano yung lugar na yun kasi gabi rin po ako